Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa ating Garden of E at ngayon ang ating tampok na hiling halaman ay ang avocado. Ang taglay nitong prutas, ang taglay nitong dahon at ang kanyang buto. Alam niyo po ba na ang avocado fruit ay mayaman sa folate at fiber? Marami po itong pakinabang para sa reproductive health ng parehong babae at lalaki. Sa kababaihan, nakakatulong po ito sa kalusugan ng uterus at ng cervix. At kung mapapansin po ninyo, ay karaniwan na itong kasing hugis ng uterus. Kung regular po nakakain ng avocado sa panahon ng pagbubuntis, nakakatulong po ito sa pagbalanse ng birth hormones. Naiiwasan din po ang sobrang pagbigat ng timbang ng nanay dahil ito po ay binubuo ng healthy fats. At nakakatulong din po ito sa prevention ng cervical cancer kung regular na kumakain ng avocado. Sa mga lalaki naman, ang avocado po ay nakakapagpataas ng motility at ng sperm count. Ang avocado leaves naman po ay mayaman sa quercetin, isang uri ng natural antioxidant na kailangan ng katawan para sa maayos na blood circulation at pampababa ng blood pressure. Tumutulong din po ito sa bone health, sa immunity at ito din po ay anti-inflammatory. Ang avocado leaves po ay mayaman din sa zinc, sa calcium, sa magnesium at potassium. Meron din po itong taglay na serotonin na pampaganda ng mood, pantanggal ng stress at anxiety at nakakatulong din sa brain function. At ngayon po ay gagawa tayo ng tea o tsaa galing po sa mga dahon o usbong ng ating puno ng avocado at iced tea ang kalalabasan po ng ating preparation dahil gagamitin nating pinakayelo ang frozen na buto ng ating avocado. Magpapakulo po tayo ng 2 baso ng tubig sa ganon kadaming dahon ng avocado. Ito na po at kumulo na ang ating avocado tea, pero lalagyan ko na po ng frozen avocado pit o yung buto nito na naka-overnight na inilagay ko po sa freezer para magsilbing yelo o pampalamig para meron tayong iced tea from avocado leaves. At hindi ko po tatanggalin itong avocado husk o yung pinaka balat na bumabalot dito sa ating avocado pit, no? Dahil nagsisilbi pong dagdag na sustansya ang husk galing po dito sa buto ng avocado at kasalukuyan po itong pinag-aaralan bilang panluna sa cancer. Kaya isama natin sa ating stone ice. Tatawagin po nating stone ice ang ating frozen avocado pit. Ito na po ang ating kumulo na dahon. Sasali na po natin ang ating avocado leaves tea. At nandito na po ang ating frozen na buto ng avocado na tinatawag pong stone ice. O ayan po. Huwag po nating itapon ang avocado pit dahil pwede nga po itong gawing yelo o stone ice katulad po ngayon. At tumatagal po ang lamig nito ng mahigit 1 oras. Hindi katulad po ng ordinary yelo na ginagamit natin galing sa tubig na nauubos at natutunaw. Hindi po nangyayari yon sa avocado pit. At para ma-preserve po ang buto ng avocado, ilagay po agad ito sa freezer para manatiling sariwa pag kinain na natin ang laman nito. Maari pong magamit agad bilang pampalamig kung kinakailangan. At maari pong gamiting muli kapag nanatiling nasa freezer lamang ang ating buto ng avocado para laging may ready na po kayong yelo. At alam niyo po ba na mas mataas din ang antioxidants na taglay ng avocado pit kesa po sa laman nito.
At maaari din po itong gamitin bilang pink dye para sa tela na kapag mas matagal na ibinabad natin matapos pong pakuluan, ay mas nagiging darker pa ang kulay na maaring umabot sa pagka-maroon kung nananatiling nakababad doon po sa pinakuluan na buto ng avocado ang tela na ating kinukulayan. From pink to maroon, ganun po ang magiging kulay niya. At tikman na natin ang ating tsaa galing sa ating avocado leaves. Iced na po ito at malamig na po. May slight na lasa na ng avocado dahil po doon sa buto, o di ba? Hindi lang dahil doon sa kanyang dahon, kundi pati doon sa kontribusyon na lasa mula sa malinis ho, no, na buto ng ating avocado. Yan po ang ating tampok na hiling halaman. Sana po ay makinabang kayo. Hanggang sa susunod dito po sa ating Garden of E. Mga tanong